Hello sa inyo mga kasari, good morning. Magandang umaga sa lahat ng nanonood ngayon. So, today is the day. Nakikita nyo naman po siguro sa title kung ano yung ating vlog ngayon. So, tayo po ay magre-renew ng ating business permit. So, later guys, ipapakita ko sa inyo yung process doon sa pinaka-munisipyo. Bali, ginaganap yun sa mismong covered court ng bayan ng Amadeo. So, doon makikita nyo yung step-by-step process kung paano nagre-renew kami ng business permit. So, ilang taon na din ako mga kasari na ako lang yung nag-aasikaso ng ating business permit at nakakayanan naman natin kasi hassle-free talaga yung pagre-renew ng business permit dito sa amin kasi talagang pipila ka na lang pipila. So, ayun mga kasari, later kasama ko si partner sa renew ng business permit. So, ayun, siguro baka doon na lang kami mag-breakfast kasi maaga kaming aalis, mga 7:15 kami aalis kasi meron pa akong ipapa-xerox na requirements. Isa lang naman yun guys, tapos meron pa akong inaantay. So, antayin ko pa yung kapatid ko kasi doon din siya nagtatrabaho sa munisipyo. So, antayin ko yung isang requirements na sa kanya. Na Xerox niya naman daw na. So, kukunin ko na lang pagdating niya doon, pagpasok niya. So, ayun guys, update ko na lang kayo later. A few moments later. Hello mga kasari, nandito na kami sa munisipyo, sa covered court. Ayan, nandito na tayo sa pinagre-renewhan ng business permit. Na ano mo yung yung sinend ko sa'yo sa messenger. So, ayan guys, wala pa masyadong tao. Wala pa, napaaga kami. Pero okay na yung maaga pa, maaga din kaming matapos. Papakita ko sa inyo yung step-by-step process kung gaano kaayos ditong mag-renew ng business permit. Talagang pipila ka na lang ng pipila. Ayun guys, napakaraming upuan. So, ayan. Ayan yung sa barangay namin, oh. Kaso nakakuha na ako nung Monday. Ayan, tama kan yan. Si Kuya Bong, sedula. Kasi kailangan mo muna kumuha ng sedula requirements din yan. Tapos pag ganyan guys, pag kumpleto na yung requirements mo, isusort yan. Doon yan sa sorting. Yan yung pinakahuli. Ayan, sorting of requirements. Hindi pa kami pumipila kasi naantay ko pa yung kapatid ko. Gawa ng kukunin ko pa sa kanya yung pinagbayaran ng amilyar. Kaso wala pa, baka on the way pa lang. Tapos, yun ang sumunod, number 1, number 2, number 3, hanggang dito sa releasing. Inaantay na natin dyan. Pag nakaupo ka na dyan, inaantay na lang ang mayor's permit. So, yan guys. Dito pwede rin magpa-xerox. Kaso, ang tagal pa niyan, wala pa ngayon tao. Nagpa-xerox na kami bago pumunta dito ng iba pang requirements. Matagal pa din yung painitin yung machine na yan. So, ayan siya. Business One-Stop Shop Amadeo. So, dito, alam ko may magpipill up din kami dito para sa attendance. Kaso wala pa ring tao. Maaga pa kasi wala pang 8. Kaya hindi pa yan magsisimula. 7:44 pa lang. So, update ko na lang kayo ulit mga kasari later. Nakapila na tayo guys. Pangatlo tayo. Ayan guys. So, na-sort na yung ating mga requirements. Nag-fill up na rin tayo sa BFP. Ito. Tapos ayun, pagkakasunod-sunod. DTI, Sedula, tax declaration, tsaka tax receipt. So, ayan. 4 yung requirements. Tapos, nandito na kami sa number 1. Ayan, number 1. Baka yung maliban lang. Kahit kami sa So, malapit na tayong umuwi guys. Nandito na tayo sa releasing. So, eto na. Mamaya ko na i-share sa inyo kung magkano yung naging total ng pinagbayaran natin sa renewal ng business permit. Medyo tumaas guys ng very light. Medyo tumaas talaga siya. So, buti na lang nagpalabis tayo ng dala ngayon.
1 hour later. May bumili lang guys. So ito na ang inaantay nyo mga kasari, yung ating renewal ng business permit and then yung step by step process. So medyo nagkagulo-gulo pa sa sa sedula kasi nagbe-base pala ang LGU sa gross sales. Pero yung sinabi sa akin ng barangay dito kasi, ang sabi niya, magkano ang kita mo araw-araw, hindi pala kita. Sa ano pala nagbe-base ang LGU sa sales. So, ang sinend naman sa akin na computation dito is kita ang sabi. Kaya, ayun, pinaulit yung sedula. Kaya yung umabot yung sedula natin guys ng 105 pesos yung pinagbayaran natin sa sedula. So, yung step by step process, ayun, pinakita ko na sa inyo kanina, dito sa unahan ng video na to, una kong inano guys, pumila ko sa assessment. Doon sa assessment, sinort yung mga requirements. So, yung DTI natin, tax declaration, tax receipt, tsaka yung sedula. Yun, bali tagdadalawang Xerox copy dapat yun. Tapos, after nun, sa tabi naman, andun yung magpipill up ka sa BFP. So, nagpill up lang ako doon ng konti, tapos pinapila na ako doon sa number 1. Doon sa number 1, doon na kukumputin yung pagbabayaran nyo. So, ang total ng aking pinagbayaran mga kasari, agad-agad, tumaas po siya. Hindi totoo yung sabi na hindi daw magtataas. Tumaas po siya. So, ang total po ng pinaka-computation, hindi pa po ito yung total ng nagastos natin sa renewal ha. 7,197. Ayan. 7,197. Tapos, iba pa po, sumunod is BFP. Binayaran po natin sa BFP is 823 pesos. Itong BFP parang pinaka-resibo lang kasi babalikan pa daw namin to sa Barangay 1 ng second week ng February. Ewan ko kung ba't ganon, di ko na rin naintindihan. Basta nagbayad na lang ako. Bayad na lang ng bayad para makauwi na rin agad. So, bali ang total, lahat-lahat mga kasari ng aming sobrang bilis lang nung process. Siguro tumagal lang kami dun ng 1 hour or wala pa. Mabilis lang. Mabilis lang kasi pang number 2 ako guys. Pangalawa lang ako. So maigi talaga na maaga kang pumupunta yung wala pa masyadong tao para mabilis ka rin makauwi. So yung total, lahat-lahat ng pinagbayaran namin dito sa sa munisipios, ito sa renewal is 7,197 plus yung sa BFP 823 plus yung sedula na 105 pesos. Ito guys yung total ng nagastos natin sa renewal ng business permit. 8,125 pesos. Tumaas po siya mga kasari ng nasa 500 pesos din yung itinaas. Maigi talaga na kapag nagre-renew ka ng business permit, pahulaan kasi yan maigi na magpalabis ka para hindi ka uuwi para kumuha ulit ng pera. Kasi doon nga sa nakakwentuhan ko kanina, buti nagpalabis daw siya ng 1.5 kasi tumaas din yung kanyang business permit. So, ayun guys, yung nakasaad dito na mga pinagbayaran natin, yung sticker P, meron kasi dito guys sticker nasa na ba? Ito yung ididikit ko dun sa pinaka-plaka. Ayan, 2026. Ibig sabihin yan, kapag may sticker ka na ganito, nag-renew ka na ng business permit. So, 50 pesos yung sticker. Sanitary permit P is 150. Barangay business clearance P, 350. Business tax retail essential 2026 is 1,980. Documentary stamp 30 pesos. Mayor's permit P 2,000 pesos. Annual inspection P, environmental P is 2,200 pesos.
Environmental fee, yun pala, 2,200. Tapos yung annual inspection fee, 437. Pinagsama ko kanina guys yung basa ko. Kaya ang total, 7,197. BFP, 823. Sedula natin is 105 pesos. A total of 8,125 pesos. Yun guys, yung total ng ating pinagbayaran. Buti na lang mga kasari is nag-ready ako ng 10,000 pesos. So may natira pa. The rest na pinagpamili namin ng prutas, bumili din kami ng pang-ulam namin ngayong umaga. Tapos dumaan din kami sa Mr. DIY, bumili ng mga gamit ulit dito sa tindahan. Yung tira, yun guys ang pinampamili namin ng mga needs namin. Tapos eto na guys yung sanitary permit natin. Yan, maganda siya kasi bago kami umuwi, pinalaminate ko na rin. So ang laminate is 55 pesos yung isang ganito. Yan, sanitary permit. Yung DTI, na siya, naka-laminate na. Kasi ang naman ito kada 5 years. Tapos, ito ang ating business permit or ang ating mayor's permit. Ayan siya. Nag-iba yung itsura niya. Ayan. Nag-iba yung itsura ng So, ito guys ay ating ipapaskill na dito. Tatanggalin na natin yung luma. Para kapag may tumingin na ay lisensyado tong tindahan na to. So, walang iahabol sa atin kasi may lisensya yung tindahan natin. Yun, kahit na malaki yung binayaran natin, as in legal, legal yung store natin. Diba? Bahala na lang nabawiin natin buong taon yung ginastos natin sa pagre-renew. Dagdag na lang ng mga iba pang paninda para mabawi. Kasi next year babawian naman ulit tayo niyan. Pataas kasi ng pataas habang tumatagal yung tindahan mo, pataas ng pataas yung business permit. So yun lang naman mga kasari ang step by step process sa pagre-renew ng business permit dito sa aming lugar. So yun lang guys. Again mga kasari, hindi tayo pare-pares ng halaga ng pinagbabayaran. Merong mga lugar na libre, wala silang binabayaran sa kanilang business permit at maganda sa lugar nila, wala. Tapos, yung iba naman, mababa sa kanila, yung iba, napakataas naman. So, hindi po tayo pare-parehas ng pinagbabayaran. Depende po yan sa type ng business at kung gaano kalaki yung negosyo mo. So, yun lang guys. Bye!